Well, ito yung mga facts, no, Alvin. Una-una, ang grupo natin merong 12 votes at ang grupo nila may 10 votes. So obviously, mas marami yung ating boto. Pangalawa, kinikilala ng mga tawag ko nga partners ng Senado ang liderato natin. Ang House of Representatives, very clear. Malacanang, very clearly, nag-issue sila ng statements. Even yung prosecutors ng House of Representatives nagsabi na kinikilala nila yung bagong liderato. Pangatlo, pati yung mga independent experts nag-issue ng statements at sabi nila yung proceedings nung isang araw ay legal at naaayon sa batas at naaayon rin sa decision ng Supreme Court. At ang no less than the Integrated Bar of the Philippines, nag-issue rin sila ng statement. So, in other words, yung ginawa natin ay naaayon sa proseso at ginawa natin to para bumalik na tayo sa trabaho natin. Opo, but whether we like it or not, Senator, there's an impasse. Ano po? Sa palagay nyo ba dapat may pumunta sa Supreme Court, for instance, to once and for all settle sino sa inyong dalawang tama? Well, kasali yan sa mga remedies. Kung gugustuhin ng kung sinong kampo pupunta, ay pwede silang pumunta sa Supreme Court para humingi ng desisyon. Pero sa ngayon, ang aming posisyon, naayon sa proseso yung ating ginawa at yung ginawa natin ay kumbaga meron ng presidento. In fact, noong 2015, at marami pa pala, no, tinitignan ko lang ngayon in records, marami pa palang mga pagkakataon na 12 lang Opo. na senators can determine a quorum. So, hindi ito iba yung ginawa natin. Yung sinasabi niyong president po, inilitan niya yan sa aming kahapon ni Senator Tulfo. And as a matter of fact, in some instances, nandun din ang magkapatid na Cayetano, pati na si Senator Legarda na nag-agree. Correct. In fact, dahil pinaka-latest, tama si Senator Erwin. In fact, napakaganda yung kanyang research. Actually, nung nag-bring out sa akin ito, at sabi nga niya, hindi lang isang beses pala, ang daming beses na 12 ang determination ng quorum. So ito, hindi bago itong ginawa natin. Kaya dapat i-recognize rin ng mga kasamahan natin na itong proseso na ito ay ginagawa natin in the past. So what is your next move, Mr. Acting Senate President? Kung ang mga kabaro po ninyo, ilan sa kabaro ninyo ay hindi kayo kinikilala, anong susunod niyong hakbang? Well, sabi ko nga, Alvin, doon sa press con ko kahapon na ako naman ay ang aking direksyon ay bumalik sa trabaho na ang Senado. 3 araw kami hindi nagtatrabaho. Ang daming, tapos nagsinedia pa, haba ng sinedia break, almost 2 months. So, marami talaga nakabinbin. At dahil 3 araw nga hindi nagtatrabaho at halos 3 linggo rin, puro bangayan ang nangyayari, marami talaga nabinbin ng mga batas. Lalo na yung mga promotions ng ating mga generals. Ito para sa akin, napakahalaga dahil yung mga general natin, marami sa kanila, 30 years, 40 years nagtatrabaho sa ating bansa para sa ating bayan at ipopromote na sila bago sila magre-retire. Kung hindi sila ma-promote, hindi sila makaka-retire ng mas mataas na rango at makaka-apekto yan sa kanilang pension. At hindi fair yan para sa mga kasamahan natin sa military na nagtrabaho para sa ating bansa na napakatagal na. So, ang punto ko lang ay gusto na natin bumalik sa normal na pagtrabaho. At yun ang aming direksyon. Opo, so when do you want the special session to be? I know it's going to be the President. Ang Pangulo po ang magre-request niyan. Ano yung sequence? Ang Presidente ang magre-request at kung pwedeng umuo yung Senado at Kamara, ano po? When do you think we should hold a special session? Actually, Alvin, there are 2 modes to do special session. Ito, explain ko lang. Under the first mode, mag-agree ang House at mag-agree ang Senate, pwede na magkaroon ng special session. Even without the President? Even without the President. Okay. Ginawa natin yan last year, nung December. Remember, na-delay yung budget ng December, nag-approve tayo after Christmas na eh. Hindi naman tawag special session doon, in-extend namin yung calendar. Okay. So parang special session na rin yun. So pwede yun ang first mode. Pangalawa is the President. Nung magde-declare siya ng special session. So titignan namin kung anong mode ang pinakamaganda at pinakamabilis. So ano ang epekto naman nun sa impeachment trial? Madidelay ba yung impeachment trial with what is happening now?
hindi madidelay. Meron ng calendar at itong calendar ay napag-usapan ng mga senator judges. At so far, kahapon tinitignan ko yung calendar at nakipag-meeting na ako sa mga kasamahan natin sa loob. At wala namang magiging delay sa impeachment calendar. Opo. At ano po ang gusto ninyong mangyari? Kayo ang magpipreside o yung i-invoke ninyo yung binago ninyong patakaran na pwedeng mag-elect among yourselves kung sino magpipreside sa hearing? Sa ngayon, ang aming rules ay ang nakasaad sa rules natin ay yung Senate President ang presiding officer. But in this case, dahil ako ay tinalaga na acting Senate President, tayo ang magpe-preside. Pero papag-uusapan pa namin kung ano yung pinaka-best way forward. Ang importante naman, ang gusto natin ay isang fair, maayos na impeachment trial at pag-uusapan niya ng Senado. Pero paano nga po yun pag kinuntes din? Sasabihin din ni Senator Alan Peter, hindi ako. Ako yung magpipreside. Eh di may kaguluhan na naman ulit kayo. Sabi ni Senator Loren kahapon, ako. Hindi ako nagre-resign. Ako pa rin ang Senate President pro tempore. Kahapon, doon sa proceedings, all seats vacant. Pag sinabi natin all seats vacant, from top to bottom yan. So, ibig sabihin, wala na yung mga dating hinalal na mga senators, chairman, even the members, vacant yun. No? Kasi pag sinabi all seats vacant, lahat. At nagtalaga nga ng mga bagong chairman at bagong officers. So, in as far as you are concerned, wala na yon, tapos na yon. Tapos na yon. Tama ka. As far as we are concerned, meron ng bagong chairman at may bagong officers na. Opo. Eh, paano po yan yung mga empleyado? Ang sabi kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano, konsensya nyo na. Sinong pipiliin nyo? Yung batay sa konstitusyon o batay sa kapangyarihan? Paano nalilitong mga empleyado? Anong advice ninyo sa Senate employees, Senator Gatchalian? I-clarify namin yan at bibigyan namin sila ng matibay na basis galing sa Civil Service Commission at itong mga dokumento na manggagaling sa Civil Service Commission ay kikilalanin yung bagong liderato sa ating pamumuno. At dahil nga ang executive ay kinikilala na rin tayo, pati mga communications natin, kikilalanin lang nila yung bagong liderato pagdating sa mga communications and coordination. So, by that sense, magiging kampante na rin ang mga Senate employees natin. Nako, aminado ako at naintindihan ko yung kanilang saloobin at naintindihan ko yung kanilang confusion. Pero aayusin rin natin yan. Parang ang lumilitaw, and correct me if I'm wrong, Senator Sherwin, ang mangyayari ngayon is, kung gusto ni na Senator Cayetano na humabol, o di humabol kayo, go to court if you want to question me. But ako ang otoridad ngayon dahil kami ang mas maraming bilang. Tama bang pagkakaintindi ko, Senator Sherwin? Mas maraming bilang, yung proseso natin ay legal. Tayo ang kinikilala ng mga different branches of government. At ito yung mga basis, no? Even yung mga like I said, even yung mga independent legal experts sinasabi na walang problema sa proseso. And I also wonder paano po i-deal ni Senator Erwin Tulfo, 'di ba may hearing po sa Monday? Naku, isa din po siya sa pinangalanan kahapon, doon naman sa pinatawag naman na pagtitipon ng grupo ni Senator Alan Peter. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon, isa ka sa pinangalanan ng ex-Marines. Alvin, ito ka-clarify ko lang, no? Yung nangyari kahapon, hindi hearing yun, kundi gathering. At yun ay dahil senador yung mga kaharap at pinapayagan naman yung senador pumasok sa loob ng building, ay, of course, opisina nila yon, ay nakapasok sila sa loob ng building. Pero yung pagtitipon na yun, hindi yun hearing. No? Yun ay para sa akin isang gathering. At yung gaganapin na hearing on Monday, ayun ang official hearing na ang chairman ay si Senator Erwin Tulfo. Kung ano man yung sinabi nila kahapon, hindi official yun. No? Kung gusto nilang ulitin yun, di ulitin nila yun on Monday dahil invited naman yung 18 Marines on Monday. At dahil invited sila, sabihin nila ulit kung ano yung sabihin nila doon para maging official. Pero para sa akin, kung ano man yung sinabi nila kahapon,
hindi official yun. Dahil yung mga sinasabi nila, pinipili rin nila eh. Hindi rin tama yun eh. No? Kung gusto nila magsabi ng totoo, dapat lahat-lahat at gawin sa official venue. Paano pinipili, Senator? Antayin na lang natin on Monday, Alvin. Kasi ang tinutukoy po ba ninyo? Kasi naalala ko rin parang may sinabi si Senator Erwin na may ilang personalidad kagaya daw ni Senator Loren Legarda o yung magkapatid na Villar na sa original affidavit nandun pero hindi naman binanggit kahapon. Iyon ba yung tinutukoy ninyo? Antayin na lang natin on Monday, Alvin. Yun ay kung pupunta po sila, Senator Sherwin. Dapat pumunta sila. Kung gusto nila talagang ilabas ang katotohanan at kung gusto talaga nilang maisiwalat itong mga ganitong bagay na hindi magaganda, pumunta sila sa official na hearing. Pwede naman pumunta sa dalawa eh, 'di ba? Kung talagang gusto mo pumunta sa gathering, pumunta sila sa gathering. Kung gusto mo pumunta sa official hearing, pwede ka rin naman pumunta. In fact, itong 18 Marines na nagre-research ako, ang dami na rin nilang mga iba't ibang venues na pinuntahan. So, ano ba yung pupunta sa isa pang venue? Opo. And finally, Senator Sherwin, ano po ang mensahe ninyo kay Senator Alan Peter Cayetano? Sabi mo kasi bukas ka, with open arms. Ano po? Anong gusto mong sabihin sa kanya para matapos na po itong kaguluhan dahil nakakahiya po sa taong bayan, sa totoo lang? Oo, ako nahihiya rin ako, no? Personally, dahil bilang senador at bilang isang lingkod bayan na hinalal ng taong bayan, ang gusto rin natin ay maibalik sa kanila yung kanilang tiwala at maibalik sa kanila yung serbisyo na dapat ginagampanan namin. At ako, ang mensahe ko naman sa lahat ng ating mga kasamahan ay alam ko ngayon mataas ang emosyon, alam ko ngayon mataas ang hidwaan, pero pag humupa na yan, mag-usap-usap tayo, tingnan natin kung anong maganda sa institusyon at marami sa kabilang grupo, mga personal friends natin. At hindi naman kami magkaaway. Talaga nangyayari lang yung ganito. Pero ako ay importante na mag-usap kami at tingnan natin kung anong ikagaganda sa ating bansa. May effort ba, Senator? May nag-i-effort on your side? O kasi kung wala kang effort, wala ding effort si Cayetano, ay hindi po kayo talaga mag-meet? Well, meron naman. No? Hindi ko lang sasabihin kung paano at sino, but meron naman. Meron mga reconciliation efforts from both camps. Meron naman. But like I said, emotions are very high right now. So we need to be sensitive rin. Pero meron naman. That's good to hear. Mabuhay ka at maraming salamat sa oras, Senator. Maraming salamat, Alvin. Thank you. Si Senator Sherwin Gatchalian, ang acting Senate President at Senate President pro tempore.